Last December 2 po, nag-file po ng first impeachment complaint ang iba't ibang grupo po, no, o koalisyon ng iba't ibang grupo ng mamayang Pilipino laban po sa Vice Presidente ng Pilipinas, si Vice Presidente Sara Duterte. No? So, at ito po ay formal na inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. At kasama niya po rito si former Senator Leila de Lima, na itinalaga naman bilang spokesperson po ng grupo na nag-file po ng first impeachment complaint. No? The impeachment complaint cited 5 impeachable offenses dahil kung di po kakamali, 6 po yan. No? So, nabasa ko po sa Wikipedia na 6 po yan. At 5 lang po yung pagkakamali offense na sinite nila. The first impeachment complaint is culpable violation of the Constitution. No? So, second would be bribery. Third would be graft and corruption. Fourth would be betrayal of public trust. And fifth, other high crimes. Ang wala po dyan is treason. Yun po yung tinatawag. Treason po yung pagtataksil sa bayan na sa tingin ko wala namang ginawa ang ating Vice Presidente. So, 5 impeachable offenses po yung nakasite po sa impeachment complaint. Well, of course, for an ordinary Filipino, sa ordinary mamayan po, hindi basta-basta maintindihan ano ba ang impeachment, no? So in Tagalog po, pag-aakusa, no? So hindi po ibig sabihin nag-file ng impeachment complaint matatanggal na po sa trabaho ang Vice Presidente, no? So well, of course, it would be much better kung ipaliwanag po natin kung ano ba yung mga grounds. At dito po sa paliwanag na to, siguro hindi ko rin po, kasi wala rin akong kopya ng impeachment complaint. At mahirap din basahin na pagdami po niyan. Magsasite na lang po tayo ng what you call this, mga paliwanag. Sa article po ni Ms. Philine, this one, Philine Mikey Cervantes. I hope I pronounced the name right. No? So, ng Philippine News Agency. No? So, Republic of the Philippines, sa gobyerno rin po ito. No? So, para kahit paano po, may paliwanag po sa atin, ano ba yung mga kaso na to, sa nagmula, ano yung grounds para kasuhan ang ating Vice Presidente ng mga ganitong tinatawag natin impeachable offenses. No? So, let's say, basahin po natin. The complaint details 24 articles of impeachment, including the misuse of billions of pesos in confidential funds during her tenure as Davao City Mayor and Vice President. Imagine, during Davao City Mayor, nung mayor pa siya ng Davao, I think that was, let's say, 2016, 2019 and 2022, no? So, or maybe, or 2016 to 2022, no? So, failure to account for substantial government budgets and refusal to attend congressional hearings. No? So, actually, umattend naman, no? Pero nung huli na. Ano? So, 1. For the grounds relating to culpable violation of the Constitution and graft and corruption, dalawang impeachable offense, the complaint alleged Duterte's failure to properly account for PHP 125 million daw po in confidential funds in 2022. Meaning failure to account, hindi maipaliwanag kung saan napunta. Well, of course, confidential funds. Sabi nga ng ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, confidential nga Di ba? Sabi niya ganun. In 2020. And additional, unaccounted. Imagine, unaccounted means hindi maipaliwanag. As simple as that. No? In 2023, for the Office of the Vice President o VP and Department of Education, DepEd, during her tenure as Secretary. Imagine that, no? 125 million in 2022 and 650 million in 2023. Unaccounted. No, hindi maipaliwanag kung saan napunta. No? Kung maipaliwanag man, parang kahina-hinala. No? So, second, no? It also cited the rigged bidding for DepEd equipment
and over 15 billion in unutilized funds in 2023. Medyo technical at mahirap pong magsalita. No? So, well, of course, yung mga paliwanag niya nandun mismo sa impeachment complaint. No? So, kumbaga, sinight lang ito dito. No? Duterte also faced accusations of bribery and unexplained wealth with claims that she accumulated over 111 million in personal accounts and hundreds of millions more in joint accounts with her father. No? So, well, yung mga bagay na yan, mahirap paliwanag yan. Though may paper trail, it would take a long time para mapaliwanag po yan. No? So, ihuli ko na lang po yung pinakamatindi sa akin. No? Other charges includes allegations of high crimes, such as direct involvement in extrajudicial killings and issuing threats against high-ranking officials. Well, of course, mahirap din intindihin yan. No? So, at it would be a high road to connect VP Sara Duterte to those extrajudicial killings. No? Maybe the other Duterte, si former president, medyo madali-dali. But with VP Sara Duterte, I think it would be hard. No? So, but lastly, hilikan na lang po. No? So, she is also accused of betraying public trust by abandoning her duties during Typhoon Karina in July and failing to address Chinese aggression in the West Philippine Sea. Huwag na tayo mag-focus sa West Philippine Sea. No? So, it's a different issue. Masalimuot yan since the 80s issue na po yan. No? So, let's just focus on this one. Betraying public trust by abandoning her duties during Typhoon Karina. No? Dahil, if natandaan nyo po, during the height when Typhoon Karina was declared a super typhoon, I think that was on the 24th of July last year, or this year, no? So, the Vice President, umalis po siya, pumunta po siya ng, if I'm not mistaken, kung tama yung pagkakabasa ko po. And according po sa Politico, website, no? So, sa article po ng Politico, the Vice President was seen leaving the country during the height of the Karina super typhoon, and went to Germany. Pero alam ko pumunta pa yan sa Dubai, then pumunta sa Germany. And sabi nila, don't know how it gets better than this. No? Is Sara Duterte in Germany for Taylor Swift's concert? Dahil lang nabasa ko po rito sa article po ng Politico is that the Eras Tour is slated, no? On July 27 and 28, if I'm not mistaken, no? Nabasa ko rito, July 27 and 28, yung before traveling to Poland and concert. So, ibig sabihin, may coincidence, merong pagkakataon, merong tsansa na ang Vice President daw po, manunood ng Eras Tour sa Germany, kaya hindi mapigil ang pag-alis. No? So, at dyan po, kinundin po yan ng iba't ibang tao. At, well, sabi nga ng isang nabasa ko is that the Vice President is a known Swiftist, no? So, parang may leaning siya kay Taylor Swift dahil sa mga post niya, no? So, well, that's it, guys, no? So, yan po yung first impeachment complaint na i-file last December 2 ng kasalukuyang taon. Ulitin ko lang po, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, no? So ito nga yung allegedly, baka nanood lang siya ng Taylor Swift Eras Tour, and other high crimes, no? So idagdag ko na lang po, no? So ang impeachment complaint po ay nangangailangan po ng 1/3 ng boto ng pirma ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, meaning hypothetically kung 300 po ang mamabatas ang congressman, kailangan po ng 100 para iputo po ay automatikong pumanik sa Senate of the Philippines, sa Senado po, kung saan mangangailangan naman po ng 2/3, no? So, hypothetically naman tayo, no? Kung 24 po ang senador, kakailanganin niya po ang 16 senators para makonvict po. Meaning, kakailanganin ng sambayan ng Pilipino o kakailanganin po ng mga congressman, yung mga nag-aakusa, ng 16 senador na kakampi sa kanila at boboto na yes,
alisin po natin ang Vice Presidente. On the other hand, kailangan lang po ni Vice Presidente Sara Duterte ng 8 boto, 8 senador nakakampi sa kanya para ito po ay mapawalang bisa, no? So that's funny, no? Dahil ang senador po natin is 24. Unfortunately, nung umalis po siya sa DepEd, ang itinalaga naman po ni BBM si Senator Sani Angara. Ayan, unfortunately, nung itinalaga siya, na-resign siya automatically as senator. So, ang senador na lang natin is lumalabas 23. No? So automatically dapat yan pag 8 po ang nakuhang senador, nakakampi sa kanya, ni Vice Presidente, tanggal po ang kaso. No? So, hindi po siya maalis. Whereas, kung 16 po ang kakampi po, kung maganda po ang argumento ng mga congressman na aakto bilang mga abogado ng sambayanang Pilipino, 16 po yung kinakailangan nilang senador para ito po ay tuluyang mapaalis. No? So, yun lang guys. No? So, this is, sabi nga sa inyo, the first impeachment complaint. No? So, and hope, actually, meron pa sunod yan. And I'll try to discuss it tomorrow or the other day. Ano ba yung nilaman ng second impeachment complaint? Dahil, if I heard it right kanina, meron pang nilulutong pangatlong impeachment complaint while all of these 3 will be integrated. No? So, gagawing isa yan bago ipasa, if I'm not mistaken, bago ipasa po sa Speaker of the House at para malaman po kung anong kasagutan, kung anong mangyayari sa pag-aakusa na yan. No? So, yun lang guys. No? So, sana po kahit paano po mag-subscribe po kayo, i-click nyo po yung bell icon para kahit paano po tuloy-tuloy na po itong pagbibigay ko po sa inyo ng kaalaman sa mga bagay-bagay, sa mga politika na nangyayari po sa ating bansa. Yun lang guys, maraming salamat. God news, at tandaan nyo po, dito po sa channel ni WhatsApp Hub, political news, views, and information that matters. No? Wala po tayong babanggitin dito na hindi mahalaga. And lastly, and more importantly, hindi po tayo fake news. Yun lang guys, maraming salamat. God bless.